Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo, brothers and sisters in the Lord. I'm Pastor Willan Gagis, and I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City, Wednesday prayer meeting. Ito po ang ating midweek service kung saan tayo po ay nananalangin at tinataas po natin sa Panginoon ang mga concern ng ating church, ng ating bansa. Amen. Even sometimes global concerns. So thank you so much for joining us tonight. At alam po natin na may gagawin pong awesome and mighty works ang Panginoon sa ating mga buhay as we gather together in His name. Alam po natin na may gagawin po ang Panginoon. Amen? Tayo po ay hindi nananalangin dahil natatakot po tayo, dahil meron po tayong pangangailangan. Of course, yung po yung mga bagay na ipag-pray natin later on. But we come before the Lord because tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. Amen? We are not praying for victory, but we are praying in the possession of victory. Amen? Tayo po ay pinagtagumpay na ng Panginoon dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, ang maganda pong posture sa gabing ito as we come before the Lord, ay yung meron tayong kagalakan. Amen? Na alam po natin na ang Diyos ay para sa atin, ang Diyos ay tutugon sa mga panalangin natin, at alam po natin na anuman ang maging tugon ng Panginoon, yun po ang the best para sa atin. Pagtitiwalaan po natin ang wisdom at pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya anuman ang maging tugon ng Panginoon sa atin, alam po natin na yan ay para sa ikabubuti natin. Amen? So, let's start singing to the Lord and let's enter His gates with thanksgiving in our hearts and let's enter His courts with praise. Amen. Hallelujah. Pagpupuri at pasasalamat po ang ibigay natin sa Panginoon. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, amen. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. Come on, let's enter His courts. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Amen. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. 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 I will rejoice for He has made me glad. Oh, let's praise the Lord. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me
glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Amen. Praise the Lord. Let's bless the name of the Lord. Let's praise Him for making us glad. Hallelujah. For giving us joy and peace. Hallelujah. For making us whole. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Lord, we enter your gates. Hallelujah, with thanksgiving in our hearts. Come on, church. Let's just thank the Lord. Let's enter His gates with thanksgiving. Hallelujah. And let's enter His courts with praise. For the Lord is good. Hallelujah. And His love endures forever. We bless your name, Jesus. Thank you, Lord, for the joy that we have in your presence, God. Trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. I will not be moved. I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Hallelujah. Sing it with me. Whom have I in heaven but you? There's none I desire beside you. I will not be moved. I will not be moved. I'll sing of the Lord. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my
my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength. Yes, you are my strength. Portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. You're my present help in time of need. You are my strength, Lord. You are my comforter. You are my shield, Lord. You are my shelter. You are my refuge. You are my healer. Hallelujah. You are my Father. You are my Lord. You are my deliverer. I worship you. Come on, church, let's worship him. We worship you. We praise your name, Lord. We bless your name, oh Lord. Blessed be your name, Almighty God. Your kingdom come, your will be done. We worship you in spirit and in truth, Lord. Rejoice in your goodness, Lord. I rejoice in your love for me. I rejoice, oh Lord, for your mighty works, Lord. I rejoice in your faithfulness, oh God. I rejoice in your word, O Lord. There is none like you. You have made me glad. I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Sing it again. You are my shield, my strength, my portion,
in time of need. We bless you, Lord, and we thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness in our lives. Hallelujah. Truly, Lord, you have satisfied us. You have made us glad, Lord, for you are our shepherd, and we do not lack anything, Lord. Thank you for your grace that sustains us. Thank you for your strength, Lord, that enables us to do anything, to face anything. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your joy. Thank you, Lord, for your presence in our midst tonight. We crown you, Lord, with our praises. We build a throne in our worship, Lord. And we say, Lord, come and take your place, oh God. We worship you in the beauty of holiness. We worship you in the splendor of your majesty. Hallelujah. Continue, Lord, to reveal yourself to us. Continue, Lord, to give us direction. Continue, Lord, to give us your word. Hallelujah. We bless your name. Amen and amen. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord, for your presence. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kaka-join pa lamang po ng ating live. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. This is our midweek service or our prayer meeting. Every Wednesday po ito, and we start at 7:14 in the evening. Ang time po na ito, yung 7:14 ay hango po sa 2 Chronicles 7:14, na ang sabi po doon, if my people who are called by my name shall humble themselves and turn from their wicked ways and pray. No, sabi po ng Panginoon, I will hear from heaven and I will heal their land. Amen. So, ngayong gabi po ay patuloy po tayo magpalakasan muli sa salita ng Panginoon before we go to our prayer time. At usually po ang ginagawa namin is we review yung pong mga tinake up nating lesson sa ating preaching last Sunday. And pinag-usapan po natin last Sunday ang patungkol po sa pagpapagaling ng Panginoon. No? Jesus, our healer. Pinagaling ng Panginoon ng isa pong may sakit sa tahanan po ni Peter. No? Pumunta po after po ng synagogue experience or what happened in the synagogue sa pagpapagaling niya po sa isang tao na inaalihan ng masamang spirito. Immediately after that, he went to the house of Simon and Andrew. Kasi magkapatid po si Peter at si Andrew. At bumisita po ang Panginoon sa kanilang bahay. No? House visitation or home visitation. At nakita natin na sa pagbisita ng Panginoon sa tahanan ni Simon, hindi po para siya po ay paglingkuran, kundi bumisita po ang Panginoon para siya po ay mag-minister at maglingkod po doon sa tahanan ni Peter. At nalaman po ni Peter na yung kanyang mother-in-law ay mataas ang lagnat. No? Sabi sa version po ni Luke, no? Ang sabi po doon ay Peter's mother-in-law lay ill of high fever. No, mataas po na lagnat. No, sa kay Mark naman ay may lagnat, no? May lay ill with fever. At ang ginawa po ng Panginoon dito po sa version po ni Mark ay hinawakan po niya ang kamay ng biyan ng babae ni Peter at siya po ay kanyang inangat, no? Siya po ay ni-raise ng Panginoon, itinayo ng Panginoon, at siya po ay gumaling kaagad. Instantly gumaling po siya. The fever left her, at ang sabi po doon, and she began to serve them. Okay? Nakita po natin dito na yung result ng pagpapagaling ni Jesus sa mother-in-law ni Peter ay paglilingkod.
So, kailangan ma-realize po natin yon na kapag tayo po pala ay nanghihingi ng kagalingan sa Panginoon, no? Kapag nagre-request po tayo ng kagalingan sa Lord, dapat makita natin po yung verse na yon na sinabi na nung gumaling po yung mother-in-law ni Peter, she began to serve them. She began to serve Jesus. She began to serve other people, no? Kasama po yung ibang mga alagad. Kasama po doon si John and si James, no, na pumasok po sa bahay ni Jesus. And later on, nung maggagabi na po, ay dinala po sa bahay ni Peter ang napakaraming mga tao na may mga sakit at inaalihan po ng mga demonyo. Kaya naging parang healing center po ang tahanan ni Peter. Dito po dinala lahat ng mga may sakit at mga sinasapian po ng mga demonyo. At sila po ay pinagaling ng Panginoon. Marami po sa kanila ang pinagaling ng Panginoon. Kung titingnan po natin dito, ma-focus din po tayo doon sa term na many. So verse 32, at evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. And the whole city was gathered together at the door. Then he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons, and he did not allow the demons to speak because they knew him. Ang ginamit po dito ay many. Okay? Hindi po ginamit yung word na all, and he healed them all. But Jesus healed many. He healed many who were sick with various diseases. So, hindi naman pala lahat ng may sakit ay talagang pinapagaling. And may reason po ang Panginoon kung bakit sometimes uh, may mga taong nagpipray for healing and hindi po sila agad gumagaling. Maaring yung kanilang kagalingan po would take time, may delay, no? Pero eventually, they will still receive their healing. Pero meron din pong iba na hindi po gumagaling, no? Ah, ito po ay hindi ho natin ma-explain sapagkat ito po ay nasa kalooban ng Panginoon. Isa po dyan yung wala pong faith yung mga tao. Let's say for example, doon sa Nazareth, nung gustong-gusto ng Panginoon na mag-minister doon, but because people lack faith, hindi po inaccept si Jesus. He was rejected um, in his hometown, ay wala pong magawa ang Panginoon. Hindi po dahil hindi kaya ng Lord na pagalingin ang mga sakit ng mga tao. Wala pong mahirap sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. But sometimes, may mga bagay po na ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit sometimes may mga taong nagpipray na hindi po gumagaling. Let's say for example, let me give you an example. No? Si Apostle Paul, he prayed 3 times na yung nire-request po niya sa Panginoon na torn in the flesh. No, na ang sabi po ng mga scholars, ang unang interpretation ay perhaps merong pong sakit si Apostle Paul na nagiging balakid po, nagiging hindrance sa kanyang paglilingkod. Kasi alam naman natin na si Apostle Pablo ay itinerant apostle. Siya po ay church planter. Siya po ay pumupunta sa iba't ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos. At sa mga lugar na yon na meron po siyang nadadala sa Panginoon, may mga nako-convert po siya, ay nagtatatag po siya ng iglesia para yung mga tao na yon ay maalagaan po doon sa lugar na yon. Pero sabi po ng mga scholars, maaring dahil po sa mga nangyari po kay Apostle Paul, particularly ang nakikita nila ay yung pinagbabato po sila sa Iconium, no? Silang dalawa po ni Silas ay pinagbabato po sa Iconium kung saan sinasabi po na halos half dead na po.
Halos patay na po si Apostol Pablo nung iwanan po siya ng mga tao. Pero sa himala po ng Panginoon, siya po ay nabuhay, siya po ay patuloy na lumakas. Pero sabi ng mga scholars, maaring yung pagbato po sa kanya ay may mga part ng katawan niya na na-damage. At ang particularly ang sinasabi po nila ay yung mata niya, yung kanyang paningin ay na-damage po. So, ah, yan po ang isa sa mga sinasabi ng mga scholars na interpretation ng thorn in the flesh. Pangalawa po ay may mga tao po na gustong i-assassinate si Apostle Pablo. Mga tao po na tinik sa kanyang laman, no? Na patuloy siyang hinahabol, gusto siyang saktan, gusto siyang patayin. No, ito po yung mga false teachers or people belong in the Judaism. Dahil po tumiwalag na si Pablo sa kanilang dating relihiyon, no? At siya po ngayon ay naging tagasunod na ni Kristo at naging apostol ni Kristo, siya po ay hinahunting ng mga tao na ito. So, dalawang bagay. Na ipinag-pray ng Panginoon, pinag-pray ni Pablo 3 times. Sabi niya na, I pray to the Lord na tanggalin na ng Panginoon, alisin na ng Panginoon. So, whether it's isa pong medical condition o kaya naman alisin na ng Panginoon yung mga taong humahabol sa kanya, nagbabanta sa kanyang buhay. Pero ano po ang sagot ng Panginoon sa kanya? No? Hindi yes. No? Hindi tinugon ng Panginoon na aalisin na niya or pagagalingin na siya. Kundi ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, and my strength is made perfect when you are weak, in times that you are weak. Hallelujah. So hindi po inalis ng Panginoon yung maaring sakit o kaya naman mga taong humahanting sa Kanya, pero may pangakong ibinigay ang Diyos na ang Kanyang biyaya ay sapat sa Kanyang pangangailangan. Ibig sabihin kapag sumusumpong, halimbawa yung kanyang medical condition na hindi po siya makakita, sinasabi ng Lord na, Paul, kaya mo yan because ang biyaya ko ay sumasa iyo. Maaring may kapansanan ka, maaring may disadvantage ka, may physical challenge ka, pero ang aking biyaya ay sapat-sapat para ma-overcome mo yan at magtagumpay ka pa rin sa ipinagagawa ko sa iyo. Doon naman sa isa, no, at sinasabi din ng Lord na yung kalakasan niya ay sasakay Paul, ay mararanasan ni Paul yung kalakasan ng Panginoon kapag siya ay nangihina. Kapag nandyan na po yung kanyang sakit ay umaatake, nararamdaman na po niya, o kaya naman yung mga tao po na hinahunting siya at talaga namang grabe po yung pagtakas niya, pagtakbo niya, na para bang hindi siya makatulog, hindi siya makapirme sa isang lugar, hindi siya makapag-stay ng matagal sa isang lugar, kundi kailangan niya pong magpalipat-lipat dahil hinahunting po siya nitong mga taong ito. Maraming times kapag binasa niyo yung Book of Acts na siya po ay itinatakas ng mga kapatiran para po hindi siya mapatay po na itong mga taong naghahunting sa kanya. So, si Apostol Pablo, nakita natin ang tagumpay sa kanyang ministry nung sinulatan po niya si Timoteo. Sa kanyang huling sulat kay Timothy, sinabi po niya doon na, I have fought a good fight of faith, I have kept the faith, and sabi po niya, I have finished the race. No? Nasabi po niya yon because throughout his ministry, hindi po naging madali ang buhay ni Pablo bilang isang apostol ng Panginoon. Hindi po naging madali ang ministry para sa kanya, ang pangangaral ng salita ng Panginoon, ang pagtatatag ng mga iglesia. Kung titingnan niyo po yung personal testimony niya doon sa 2 Corinthians, kung saan sinabi niya doon na we are pressed but not crushed. No? Na talaga pong ang hirap po. Kinukwento niya na ilang beses po siyang na-shipwreck, lagi po siyang gutom, may mga times na siya po ay nakahubad, no? Ang dami po niyang
pinagdaan ng hirap sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sa huling yugto ng kanyang buhay, nasabi pa rin po niya na I have fought a good fight of faith. I have kept the faith. I have finished the race. And that is because of the grace of the Lord Jesus Christ and the strength of Jesus. Sabi nga po niya dun sa Philippians, no? Chapter 4, verse 9, uh, verse 13, 4:13, that I can do all things through Christ who gives me strength. Ina-affirm po niya yung sinabi ng Panginoon sa 2 Corinthians, no? Na ang kalakasan ng Panginoon ay isa sa kanya when He is weak. Sabi niya, naranasan ko na managana, naranasan ko na walang-wala ako, pero sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, sa mga sitwasyon ng buhay ko, sabi niya, I can do all things. I am able to face all of these things in my life because of the strength that Christ gives. So, may dahilan ng Panginoon, no? Maaaring hindi natin malalaman or it will take a long time for us to realize kung ano yung dahilan ng Panginoon kung bakit may mga taong hindi gumagaling, no? Pero sa kabila po nun, kung hindi man alisin ng Panginoon yung ating sakit, ay mayroong pong biyaya at kalakasan na ibinibigay ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan na mahina dahil sa ating physical condition o dahil sa ating sakit, sa ating medical condition, o kaya yung mga bagay po na ah, outside na mga bagay na maaaring nagiging hindrance sa atin. Kung hindi man alisin ng Panginoon yung mga bagay na ito, ang kalakasan naman at ang biyaya ng Diyos ay patuloy nating mararanasan upang maging matagumpay pa rin po tayo sa ating mission at assignment dito sa mundo na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Pero alam po natin na ang Panginoon, wala pong mahirap sa Kanya. Wala pong imposible sa Kanya. Ah, Jesus is still the great physician. Isa po sa mga cardinal doctrines ng Foursquare is that Jesus is the healer. He is the great physician. Magagaling po ang ating mga doktor na nakapag-aral po, no? Mga mga nagpakadalubhasa sa medical science. Pero ang Diyos pa rin po natin ang pinakadakilang manggagamot. He is our Yahweh Rapha, ang ating Diyos na manggagamot. Siya po yung Diyos na bumubuo sa atin. Coming from a brokenness, is a status of brokenness dahil sa mga sakit natin, physically, emotionally, spiritually. Pero ang Panginoon po, lahat po ng aspeto, lahat po ng dimension, lahat po ng parte ng ating pagkatao ay kaya pong pagalingin ng ating Panginoon. Ang healing power po ng Panginoon ay hindi po nalilimitahan, no? It's not limited. Hindi lang siya pang kaluluwa natin, kundi siya rin po ay pang pisikal, siya rin po ay pang kaluluwa natin. Jesus' healing power covers physical, psychological, and spiritual sicknesses. Amen? Kaya po, manampalataya po tayo. I-check po natin ang sarili natin sa gabing ito as we pray. Saan ba tayo may sakit? Physically ba tayo po ay may sakit? May mga parte ba ng katawan natin, may mga sistema or organ ba tayo na may sakit, no? Mahina, hindi normal yung takbo ng sistema na 'yan sa ating dugo, no? Sa ating paghinga. Ang Diyos po ay maaari tayong pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ngayon naman po, pumunta tayo doon sa last topic natin about yung private life ni Jesus Christ. Kasi ang gandang transition nito sa ating prayer. The private life of Jesus is characterized by prayerfulness.
Kita po natin si Jesus Christ, napaka-busy niya ng kanyang public ministry. Ano nga po ba yon? Yung mga gawain ng Panginoon. Sabi po doon sa Isaiah 61 verse 1 and 2 na binasa ni Jesus doon sa Luke chapter 4. The Spirit of the Lord is upon me, to preach the gospel, to heal. No? Tapos sabi niya, to open the blind, the eyes of the blind, and to proclaim the acceptable year or the jubilee year of the Lord. So yun po yung ginagawa ng Panginoon. Every time na pupunta siya sa isang lugar, laging nandun po yung apat na yon na gawain niya sa kanyang misyon. Napaka-busy po ng Panginoon. Ang dami naghahanap sa kanya. No? Pero alam niyo po, pag ang Panginoon po ay nag-iisa na, siya po ay laging nananalangin. Pinakita po doon na ang Panginoong Jesus mismo, ating Panginoon, ay napaka mapanalanginin. Imagine nyo po, sabi po doon sa talata natin, now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Kita nyo po? Pumupunta po siya sa isang lugar na tahimik, para siya po ay mapag-isa. Bago pa po sumikat ang araw, madilim pa po, ay pumupunta po siya, humihiwalay po siya sa mga tao at siya po ay mag-isa na nakikipagniig sa kanyang ama sa pamamagitan po ng panalangin. He prayed. At nakita po natin dito sa buhay po ni Jesus, sa prayer life ng Panginoon, intentional solitude. Talagang naglalaan ang Panginoon intentionally. Naglalaan ng Panginoon ng oras para mapag-isa at magkaroon ng quiet time. Yun po yung tawag natin, quiet time or devotion, no? Na mag-isa. Iba po yung tayo po ay nagde-devotion kasama po ng grupo natin, let's say for example ng department natin, o kaya kayo pong mag-asawa, pero iba pa rin po yung personal na kayo po ay naglalaan ng oras ng panalangin para makaniig natin ang Panginoon. So that's intentional solitude. Minsan doon po sa aming DCPI, no, Dynamic Church Planting Institute or International, ay isa po sa talagang tinuro sa amin. Ako talagang paulit-ulit po yan. Sa lahat ng stages po, sa lahat ng lesson namin, ay tinuturo po lagi yung prayer. No? Prayer. No? Napakahalaga po ng prayer. Kaya sabi po doon, magkaroon ka ng prayer retreat. Yun po ang tawag nila, prayer retreat. No, sometimes magbakasyon po kayo hindi lang para mag-relax, mag-enjoy, no? Magbakasyon para mag-swimming ganyan or bumisita sa mga ibang lugar. Why not sa buong isang taon maglaan din po kayo ng bakasyon kung saan pupunta lang kayo sa isang tahimik na lugar, no? Yung nature ganyan, tapos nandoon lang kayo para makipagniig sa Panginoon, no? Makipag-usap sa Lord, magkaroon ng reflection, no? Prayer retreat po ang tawag diyan, kung saan you will spend your time reading the Bible, uh, praying to the Lord, worshiping Him, ministering to Him in worship. Kaya namimiss ko po minsan yung pagpunta sa Prayer Mountain, sa Touch of Glory. Dati po madalas po kami nagkakaroon ng prayer retreat diyan. No, may mga prayer rooms po sila doon, your prayer cell, kung saan you can be alone in that cell and you can just kneel down, no, pray sa Panginoon na tahimik, na walang istorbo, talagang malayo sa ingay ng mga sasakyan, malayo sa ingay po ng city, and you can just be alone in the presence of the Lord. And then Jesus prioritizing time. Yung si Jesus, hindi lang siya yung basta nagmamadali sa kanyang panalangin na, 15 minutes, ganyan. Hindi po, talagang Jesus spends time, long hours of prayer, no? Ang minimum nga po, sabi nga po nila, no? Yung prayer ni Jesus doon sa Gethsemane, kasi sabi niya kina Peter, ilang beses niyang pinuntahan si Peter, si James and John, no?
Naabutan niya, natutulog. Kaya sabi niya, hindi ba kayo makapagpuyat sa pananalangin kahit 1 oras? Kaya sabi po ng mga scholars, no, ah, parang ang sinasabi dito ng Panginoon ang dapat na minimum ng prayer natin is 1 hour, no? Si Jesus talagang grabe po, kung manalangin ay napakahabang oras po. He spends time in prayer. So tayo po, nagmamadali ba tayo? 15 minutes na lang, nagmamadali pa tayo, no? Ang sarap po nung you will just be lost in the presence of the Lord, sa iyong pakikipagniig sa Panginoon, sa pakikipag-usap sa Panginoon, and you will just pour out your heart to Him. Na-experience yun na po ba yan? You get lost in the presence of the Lord and hindi mo na iniisip, you don't track your time, and you just there, you enjoy talking to the Lord, singing to Him, worshiping the Lord, no? And listening to His voice, that still small voice in your heart. So, nawa po, tayo mga Kristiyano, napaka-busy po ng panahon natin ngayon, na laging nagmamadali lahat ng mga tao. Pero kung gusto po nating maranasan ang tunay na pagiging malapit sa Panginoon at ang impact ng presence ng Lord sa buhay natin, kailangan po nating matuto na mag-spend ng time, long, long hours, no? Long time in prayer. And then, pinakita ng Panginoong Jesus yung radical submission sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Sa panalangin po ng Panginoon, hindi po yung sarili niyang kagustuhan ng mga pinagpipray niya, hindi po yung mga sarili niyang kahilingan ang pinagpipray niya, kundi ano pong prayer niya, Lord, not my will, but yours be done. Okay? It's okay na sabihin natin yung mga desire natin sa Lord, yung mga wants natin sa Panginoon, pero at the end of our prayer, sabihin natin sa Lord, Lord, not my will, but yours be done. Amen? Kaya po napakahalaga na tayo po nagpipray according to the will of God. Hindi po yung nagpipray tayo kasi may pangangailangan tayo, pressured na tayo, nandyan na yung sakuna, nandyan na yung pangangailangan, kaya nandyan na po yung nag-worry na tayo, kaya tayo nagpipray. No? Ang sarap din po yung magpipray ka na dahil wala kang hihilingin sa Panginoon. Na-experience na po ba yan? Yung mananalangin kayo kasi hindi dahil sa may gusto kayong hilingin sa Panginoon, kundi gusto nyo lang pong maglambing sa Lord, gusto nyo lang pong maranasan po yung sweet presence ng Lord sa buhay nyo. Amen. No, na tayo po ay nagsasubmit sa Panginoon. We allow the Lord to move and we surrender sa Kanya. Lalo na po sa mga times na alam natin wala tayong magagawa at pinagpapasa Diyos na lang po natin yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. And then selfless intercession. Ang Panginoon nanalangin po para sa ibang mga tao. Nanalangin po siya para sa mga alagad niya. Nanalangin po siya para sa mga future disciples niya. You can read this in John chapter 17. Yung high priestly prayer ni Jesus Christ. Pinapanalangin po niya yung ibang tao kaysa po sa sarili niya. And then, attentiveness to timing. Pag may mga malaki pong mga pangyayari sa buhay ng Panginoon, let's say for example, nung si Jesus Christ po ay magsa-start na ng ministry, after ng baptism niya, anong ginawa niya? He fasted and he prayed 40 days, no? Doon sa wilderness. Grabe po. 40 days katagal na siya po ay nag-fasting at siya po ay nanalangin. Grabe. At doon nga po nangyari yung temptation, no? At nakita po natin because Jesus is in the state of fasting and prayer, siya po ay nagtagumpay. Kaya, pag tinignan nyo din po yung prayer niya doon sa bumalik yun eh. Kailan bumalik yung demonyo?
Doon sa Garden of Gethsemane, nandoon uli si Satanas. Grabe. Kaya sabi po doon nung nanalangin na si Jesus, sabi niya, and the devil left him and the angel comforted Jesus. Kinomfort si Jesus ng mga angels doon sa Garden of Gethsemane. Tapos anong sinabi niya doon kila Peter? Pray that you enter not into temptation. Pray that you enter not into temptation. So ibig sabihin, nagtagumpay si Jesus doon sa temptation niya in the wilderness because Jesus is in a state of fasting and prayer. At yun din yung tinuturo niya doon sa mga alagad niya, yung susi na yon ng pagtatagumpay sa tukso ay pananalangin, pray that you enter not into temptation. Hallelujah. So si Jesus Christ po, before He entered the ministry, He prayed 40 days. He fasted for 40 days. And then nung pipiliin niya na yung mga alagad niya, before He chose His disciples, nag-pray din ng long hours ang Panginoon, buong gabi. Nanalangin din po ang Panginoon. At nung siya po ay magsasuffer na, papasok na po siya doon, naarestuhin na siya, magsasuffer na siya, ipapako na siya sa krus, nakita natin, ang Panginoon, long hours din ng gabi na yun. In the Garden of Gethsemane ay talagang nanalangin buong magdamag ang Panginoon hanggang sa dumating po yung mga aresto sa Kanya. And even in the cross, habang siya po ay nakabayubay doon, nanalangin din ang Panginoon. Father, forgive them. Father, forgive them. So nakita po natin, ang Panginoon, yung private life ni Jesus is characterized by prayerfulness. At anong makikita natin dito kung ang ating Panginoong Jesus ay naging prayerful? Di ba dapat tularan din natin siya? At yung pong ibig sabihin ng walking in the footsteps of Jesus. Dahil nakita natin si Jesus na siya po ay nananalangin. Binigyan niya ng halaga ang prayer. Priority ang prayer. Ganon din po ang dapat natin gawin bilang mga followers ni Jesus Christ. So tonight, as we pray, ay isipin po natin yan. Don't rush. No? Don't rush. Magtatapos po ito ng ilang minutes po. Perhaps after 15 minutes yung ating live. But if the Spirit of the Lord is leading you to pray more, to stay in the presence of the Lord, to pray more, do it. No, kahit wala na po yung live natin, magtuloy-tuloy po kayo sa inyong pananalangin. And I hope ito pong mga lessons na to na tinatalakay po natin every Sunday as we observe how the Lord lived, how the Lord walked on this earth, ay tutularan din po natin. So, punta po tayo sa mga prayer concerns natin. So, pag-pray po natin tonight, recovery ng ating pong mga kababayan in Mindanao na naapektuhan po nung matinding lindol at kita natin after the 7.8 magnitude earthquake ay nagkakaroon pa rin po ng mga aftershocks. Grabe ang lalakas pa rin po ng aftershocks. Kahapon nga din sa Indonesia, talagang may isla din silang niyanig ng lindol. Alam natin, itong region na to, yung talagang ring of fire na sinasabi nila, ay talagang mga puro bulkan at mga lindulin talaga tong mga lugar na to. So, pag-pray natin, yung recovery nila, yung mga clearing operation, kasi may mga, imagine nyo, grabe, no? Tumaas ng 2 metro yung kanilang dalampasigan, tas umurong yung kanilang dagat ng 200 meters, no? Grabe. Kaya po nag-iba po yung geography nung lugar nila, no? Kaya pag-pray po natin kasi maraming mga bitak talaga, yung pati lupa na bitak, yung mga bahay na may mga landslide na nangyari, tapos ang daming may mga gumuhong building. So hanggang ngayon po, yung mga kababayan natin nagsistay sa mga evacuation area at pag-pray natin na yung mga tulong ay makarating sa kanila. No? And then pag-pray po natin yung discipleship program natin, yung ating Foursquare Journey, pag-pray natin yung mga tribe leaders natin na sila ay bigyan ng Lord ng
ng alab, ng pagmamahal at ng pasensya talaga ng concern sa kanila pong mga tribe members sa kanilang pag-aalaga po sa mga kapatiran natin. At yung mga tribe members din po ay same din, no? Bigyan sila ng sigla ng Panginoon na umattend. Huwag ma-miss yung kanila pong mga tribe sessions. Pag-pray din natin ang provision ng Panginoon sa mga pangangailangan natin dito sa ating church discipleship program. Lalong-lalo na po itong batch 2 na retreat natin, Foursquare Experience Retreat that will happen on July 4. Ito po, 3 sunod-sunod na Sabado, puro Scarlet Division po ito. So yung July 4 para po sa LCC, sa Pasig po ito. July 11 naman po, dito gaganapin sa church natin at halo-halo po ito ng 8 simbahan ng Scarlet Division. So dahil nga po umabot na sa 139, ang nililimit po talaga natin sa manageable size na 60 to 70. So kung hatiin po natin sa dalawa yan, 70 tsaka 69. So sa July 18, yung kalahati no na hindi po ma-accommodate nung July 11 ay mapupunta po sa July 18. So dito po tayo, yung mga participants natin sa church ay dito po mapupunta sa schedule ng July 18. So ano ho yan ha? Whole day po yan from 7. Tapos nung nabalitaan ko po sa iba kasi lahat na po, buong MMSD na po ito, Metro Manila South District ay inadapt na po ang discipleship system. So lahat sila nag-retreat na rin po. So naka-schedule na po yan with Pastor Chris Canlas. So minsan umaabot daw po hanggang 9 p.m. Grabe, sa sobrang, minsan ang dami kasi nung, dahil malaki, depende po kasi dun sa sa size nung venue. Minsan nasa 120 sila. So kaya tumatagal po ng hanggang alas 9 sometimes. Grabe po, no? And then let's pray for the evangelization of San Juan City, yung 7 pillars po ng ating society, yung PNP Bible study natin and Sunday service. So ako po ang naka-assign sa Sunday sa ating PNP service. So sa lahat po ng available, sama po kayo sa akin. Let's minister to our policeman. And then campus ministry, ito ipatuloy pa po nating nilalakad. Hindi pa lang po tayo mabigyan ng schedule dahil kakabukas pa lamang po ng klase few weeks ago. And then nakita nyo naman sa San Juan, bumisita si BBM tsaka si Secretary Angara. So medyo busy pa sila, tsaka yung mga teachers po ay nagtitraining for the new curriculum. Kasi alam nyo naman, nagbago na yung curriculum. Busy pa po sila. So hinihintay ko pa po yung schedule na ibibigay sa atin for our courtesy call. Pero ipag-pray po natin si Dr. Neriza Losaria, yung ating pong schools division superintendent ng San Juan. And then pag-pray po natin ang ating church departments, no, yung wisdom and guidance for our leaders, new and additional leaders, and then assimilation of guests in the church, na yung mga first time po or yung mga newcomers sa ating church ay tuloy-tuloy po silang mag-attend and maging part po ng ating church family. Pag-pray natin yung June calendar natin, sa darating na linggo, yung mga tatay po ay magse-celebrate ng Father's Day. So invite your fathers or buong pamilya po, no, na kayo po ay umattend para i-celebrate ang Father's Day. And then sa darating po na June 27, ito po yung ating Divisional Water Baptism and Family Day. Okay, so ito po ay buong Scarlet Division at mula po sa ating church, we have 31 candidates for water baptism. Praise the Lord. Ang dami po na naipon na. So masaya po tayo na sila po ay magkakaroon ng public profession ng kanilang faith sa pamamagitan po ng water baptism. So makisaya po tayo sa kanila. Dito rin po sa Family Day na to sa darating na next Saturday, no? Next Saturday. Not this Saturday, but the following Saturday, June 27. And then pag-pray po natin yung mga kapatiran natin na may sakit, no? Or pamilya nyo, mga loved ones natin na may sakit, no? Pag-pray po natin yung kagalingan. Let's claim, di ba? Sabi natin,
Jesus' power is not limited, no? Kino-cover ng Lord, cover ng power ni Lord lahat, physical, psychological, and spiritual sicknesses. And then, pag-pray natin yung blessing para sa mga ministry partners natin, supporters and givers. And then lastly, pag-pray natin ang ating gobyerno, ang ating bansa. O bukod po doon sa mga kalamidad na nangyayari, syempre, yung politika, nangyayari po sa Senado, sa ating gobyerno, pag-pray natin na kahit ganyan yung nakikita natin ay let's focus sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos, that righteousness exalts the nation. So pag-pray po natin lahat ng ito at kung may mga idadagdag pa po kayo sa Spirit leads you, idagdag nyo po sa ating prayer. Don't rush and just enjoy the presence of the Lord tonight as you pray. Amen.
to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Hallelujah. We bless your name, Lord. We just want to thank you, Lord, for the works you've done in our lives. We have entered your gates with thanksgiving. We have entered your courts with praise. And Lord, we will also end this meeting by giving you praise and thanksgiving for all the mighty works you've done in our lives. Father, we thank you for your love. We thank you for your wisdom. We thank you, Lord, for your grace and strength upon us. Truly, Lord, your compassion, they are new every morning. Great is your faithfulness. Father, we thank you for this time of prayer, of worship, and learning from your word. I bless your people who joined us for this prayer meeting. We give you all the praise, Lord, the glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much for staying with us and for joining us for our Wednesday prayer meeting. See you again next Wednesday and see you on Sunday for our Father's Day. The Lord bless you all, and I love you with the love of the Lord.